Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan. Ngayon, dumating ng oras para ikwento ko sa inyo ang tungkol sa tatlong kalamnan na unang tumatanda. Dito nagsisimula ang pagkalanta ng katawan at di mo namamalayan, kumakatok na ang pagtanda. Binubuksan mo ito at sa kasama ang palad, nawawala na ng mga kalamnan ng dating sigla, kabataan at kasariwaan. May paraan ba para maibalik ang iyong kabataan? Itigil ang pagtanda at magsimulang bumata. Nakikita ko na, gusto mo itong itanong. Siyempre, meron mga mahal kong kaibigan. At ngayon sa ating YouTube Almanac, hindi lang natin malalaman ang tungkol sa mga kalamnan na unang tumatanda. Matututuhan din natin kung paano itigil ang prosesong ito at paanda rin ito pabalik. Tumingin kayo sa salamin. Kunan ninyo ng litrato ang inyong sarili sa huling pagkakataon. Sino ang nakikita ninyo sa litrato? Isang matandang tao na mga 25 hanggang 30 taong gulang ba ito? Pero pagkatapos ninyong panuorin ang video na ito, subukan ninyong gawin lang ang mga ehersisyong ito. Papapansin ninyo ang malaking pagkakaiba. Magkakaroon kayo ng pamumula sa pisingi, ang mga uban ay malalagas at mapapalitan ng mga batang buhok na kulot at sariwa, parang bulaklak ng dandelion. Ang mga kulubot ay kikinis at halos tuluyang mawawala. Nawawala ito sa inyong mukha at napapalitan ng mabanat, sariwa at may bahagyang pekas na balat. Sige, napag-usapan na natin marami. Tingnan natin ang mga kalamnan na ito. Ano ang mga ito? Una, ang sternocleidomastoid na kalamnan. Bakit napakahalaga nito sa ating buhay? Hindi natin ito masyadong ginagamit dahil sa ilalim ito ay may mga carotid artery at ang tono nito ang nagdidikta ng posisyon ng ulo. Ang kondisyon ng daloy ng dugo sa ating utak ay direktang konektado rin sa kalamnan na ito. Ang totoo niyan, Sa buong buhay natin, sa araw-araw na gawain, halos hindi nabibigyan ng load ang sternocleidomastoid na kalamnan. maaring bahagya lang itong manigas kapag iniikot ang ulo. Ibig sabihin, ang sternocleidomastoid na kalamnan mismo, para maintindihan ninyo kung ano ang tinutukoy ko. Pwede mong ipihit o i-tilt ang ulo mo para makita ang hugis ng kalamnan, na ibig sabihin na nigas na ito. Halos hindi mo naman ginagawa ang mga ganitong galaw sa totoong buhay. Kung nakaupo ka at, halimbawa, may tumutulo mula sa itaas, titingin ka. Pero kahit ganon, bahagi lang na magigising ang kalamnan. Dahil ang pagkakabuo ng ating tuwid na katawan ay ganito. Halos hindi ginagamit ang mga kalamnan para sa pagliko. Pero kung tayo ay mga nagkuquadrobics, halimbawa tulad ng pusa, kung may nakakaalam, pakisulat. Kung kayo ay mga nagkuquadrobics o mahilig sa hobby horse, binabati ko sila kung nanonood sila ngayon. Dundagana ang mga kalamnan na ito. Sa mga nagkuquadrobics, hindi sa mga mahilig sa hobby horse. Dahil kapag nakaapat na paa at iniikot ang ulo, naiigting ng husto ang mga kalamnan na yon. Kaya sa mga hayop, maganda ang pagkakabuo ng mga ito. Kung hindi ka mahilig sa quadrobics, sa kasamaang palad, ipapakita ko kung paano regular na bigyan ng ehersisyo ang kalamnan na ito. Ang pangalawang kalamnan ay ang trapezius. Ano ang kakaiba dito? Kasi halos hindi rin ito nagagamit kahit sa mga nagkuquadrobics. Dahil sa araw-araw na buhay, halos walang ginagawa na nangangailangan ng paggalaw ng mga kamay paatras. Hindi natin ginagalaw ang mga kamay natin paatras. Maliban na lang kung may itinataboy tayo. Itinataboy natin ang isang tao kung may nasa likod natin. Sa madaling salita, sa buhay, wala talagang mga galaw na ginagamit ang kamay sa likod. Lalo na yung galaw na nasa likod at taas pa. Hindi kasali ang trapezius na kalamnan sa pang-araw-araw na galaw. At dahil mahina ito, ang balikat ay sumusulong at ang braso ay nakabitin. Bukod dito, humihina ang braso dahil naiipit ng maliit na kalamnan sa dibdib, ang kumpon ng mga daluyan ng dugo at nerbyo. Текает рука, цвет у некоторых даже меняется. Nababago rin ang kulay nito. Halimbawa, kung titingnan mo ang braso na kulay asul, mapapansin mo ang pamumutla.
palatandaan na umikli ang kumpol ng mga daluyan ng dugo at nerbyo. Ano ang susunod? Dahil ang braso at balikat ay naitutulak paabante, Nalilimitahan ang paggalaw ng mga tadyang na nagpapahirap sa paghinga. Wala pang nakinabang sa mahirap na paghinga para humabang buhay. At hindi rin ito mangyayari kailanman, kaya kailangan nating ayusin ang kalamnan na ito. At pangatlo, subukan mong tumuwid. Kailangan mo talagang magsikap para gawin ito. Dahil itong bahagi ng dibdib, tingnan mo dito, lalagyan natin ng berdeng kulay. At ang bahagi ng lumbar na gulugod ay nagiging matigas at halos hindi gumagalaw. Kaya hindi ka makatuwid. Nangyayari ito dahil masyadong umiikli ang itaas na bahagi ng rectus abdominis na kalamnan. At ang distansya sa pagitan ng xiphoid process na nasa sternum at pusod ay lumiit habang tumatanda. Samantalang ang distansya sa pagitan ng pubic bone at pusod ay lumalaki. Ibig sabihin, nagbabago ang posisyon ng balakang at dibdib. Akala mo ba ayos lang ito? Hindi, masama ito. Ang pagliit ng distansya ay nagdudulot ng pagbaba ng dibdib at diaphragm. Bumababa ang mga internal na organo na nadudulot ng aberya sa kanilang paggana at nagbabago sa tensyon ng mga litid. May mga litid ang atay kung hindi mo alam. Pati ang tiyan. At sa loob ng mga litid na ito, dumadaan ang mga ugat at mga nerbiyos. Na-stretch at naapektuhan ang inervasyon ng mucous membrane. Sa madaling sabi, ang pagbaba ng internal na organo ay hindi nakabubuti sa kalusugan. Поэтому, чтобы этого Para maiwasan ito at maibalik sa normal na posisyon, kailangan nating dagdagan ang distansyang ito. Pati na rin pagandahin ang paggalaw ng mga tadyang. ang bentilasyon ng baga, antas ng oxygen sa dugo, at paggana ng mga organo sa tiyan ay mapapabuti, na magdudulot ng mas optimal na kondisyon at mas magandang pakiramdam. O ano, mukhang gusto mo nang isuot ang iyong training na pantalon. Sige, magsisimula na tayo. Sige mga kaibigan, ang unang ehersisyo ay para sa itaas na trapezius, para mapataas ang tono ng kalamnan na ito at para maibalik ang balikat sa tamang posisyon. Kumuha kayo ng maliit na roller at tukuyin ang haba nito ayon sa ehersisyong ito. Ilalagay ninyo ito sa bahagi ng sacrum, sa pagitan ng mga puwit, medyo mas mataas. Ididiin sa pader, at pagkatapos ay ilalagay ang mga kamay sa likod ng ulo. Ang inyong gawain ay gawin ang galaw na ito. Iatras ang braso ng ganoon, parang siko ay dumikit sa pader. Abutin ninyo ang pader. Sa paggawa nito, hindi hinahayaan ng rolyo na umikot ang balakang. Kung wala ang rolyo, mas madali sana sa inyo na gawin ang galaw na ito. Dahil iikot lang kayo gamit ang balakang. Pero kapag naayos ang balakang, ang galaw ay nagmumula talaga sa tamang mga kalamnan. Dahil sa paggalaw ng shoulder blade sa tamang direksyon. At ngayon, gawin ninyo ito ng 10 beses sa isang direksyon. Piliin ang tamang haba ng rolyo para maabot ng siko ang pader. Hindi masyadong maikli, hindi rin masyadong mahaba. Pumili kayo ng rolyo na katulad ng sa akin. Ganitong haba ang pwedeng gamitin. Sa kabilang side, gawin din ng 10 ulit. Inaabot niyo ng siko ang pader. Mapapansin ninyo na sa isang side, mas madali gawin ang galaw, habang sa kabila ay mas mahirap. Sa sandaling umatras ang siko, ang pinakamahalaga ay hindi gumagalaw ang balakang. Tapos, salit-salitan niyong gawin ang galaw sa isang direksyon at agad sa kabila. Sa ehersisyong ito, mararamdaman ninyo ang padigting sa itaas na bahagi ng trapezius na kalamnan. Sa bahaging ito, halos hindi ito nakakakuha ng anumang bigat o trabaho.
Humihina ang kalamnan at umaabante ang balikat. Kailangan bigyang trabaho ang trapezius para masuportahan ang malalakas na balikat. Могучие плечи. Ang susunod na dalawang ehersisyo ay maaari mong gawin ng nakahiga. Hindi na kailangang bumangon mula sa paborito mong sofa. Так вот, ложитесь на спину. Для грудины ключично-сосцевидной мышцы. Humiga ka ng patihaya para gawin ang ehersisyo para sa sternocleidomastoid na kalamnan. Ang unang ehersisyo ay static na paglalagay ng puwersa rito. Ang pangunahing tungkulin ng kalamnan na ito ay suportahan ang bigat ng iyong ulo. Kaya sa ganitong paraan, pinapuwersa mo ito ng hindi gumagalaw. Kapag may static na pagiging, sa ilang mga kaso, kapag sobrang hina ng mga kalamnan, maaaring lumitaw ang panginginig. Pero sa normal na kalagayan, dapat mong kayanin na hawakan ito ng kahit 20 segundo. Ibig sabihin, ang unang ehersisyo ay static na paglalagay ng puwersa sa sternocleidomastoid na kalamnan sa sternocleidomastoid na kalamnan. Ang pinakaimportante dito, huwag mong idiin ng baba. Panatilihin mo ito sa natural na posisyon o bahagyang itaas. At sa ganitong posisyon, mo hahawakan ang iyong ulo. Dahil sa bigat ng ulo, naiigting ang mga static na kalamnan. Maaari mo itong kapain. Mararamdaman mong matindi ang pagkaigting nito. Ito ang unang paraan. Kung madali lang sa iyo ang ehersisyong ito, lumipat ka na sa susunod. Kung nahihirapan kang magtagal ng 20 segundo, gawin mo ito ng 2 o 3 ulit. Maaring magibang tagal mula sa 5 segundo hanggang 20. Kung madali lang sa iyo ito, lumipat ka na sa mas mahirap na gawain para sa kalamnan na ito. Sanayin ang sternocleidomastoid na kalamnan ng paisa-isa, kanan at kaliwa. Subukan mo munang gawin ito habang gumagalaw. Iikot mo ang ulo mo na nakaharap ang ilong sa 45 degree. Itaas at ibaba mo ito. Hindi mo kailangan tapusin hanggang dulo. Pwede mong hayaan na medyo nakabitin pa ito sa ere. Sa ganitong paraan, naikting ang sternocleidomastoid na kalamnan dahil sa bigat ng ulo. Sanayin mo muna sa isang gilid. Tapos sa kabila naman, ulitin mo ito. Gawin mo ito ng 2 hanggang 3 set. Pwede kang gumawa ng 10 ulit bawat set. Kung atleta ka, gamitin mo rin ang kamay mo sa paggawa nito. Sa simula, ilagay mo lang ang kamay mo at ang bigat ng kamay ay dagdag na hadlang para maiangat ang ulo. At pagkatapos, maaari mong bahagyang dumiin gamit ang kamay mo. Sa ganitong paraan, mas malaki ang magiging trabaho ng kalamnan. Dito, maaari mong piliin ang opsyon na mas nababagay sa iyo. At panghuli, ito yung pinag-usapan natin. Umikli ang itaas na bahagi ng rectus abdominis na kalamnan. At kapag nag-ehersisyo tayo ng abs, madalas hindi nagagamit ang kalamnan na ito at lalo pang nakakatulong sa pagyuko. Para mapataas ang paggalaw ng thoracic spine at matrain ang itaas na bahagi ng rectus abdominis, gumamit ng foam roller. Humiga ka dito, ilagay ito sa may ibabang gilid ng iyong mga shoulder blade. Hindi sa ilalim ng iyong baywang. Yun ang pinaka-importante. Humiga ka dito ng ganito. Iunat mo ang iyong mga braso ng ganito at magaganap ang pag-uunat ng itaas na bahagi ng rectus abdominis. Humiga ka sa posisyong ito. Iniinat ang kalamnan. Mula 30 segundo hanggang 1 minuto. Pagkatapos nito, mansisimula na ang pinakakawili-wiling pahirap para dito. Dito, hawakan mo ang iyong mga siko at simulang iangat ang ulo at mga braso habang nakatingin ka pataas. Pagkatapos, ibaba, itaas, ibaba. Ulitin lang. Sa ganitong paraan, natatanggap ng rectus abdominis ang tamang bigat na hindi niya nakukuha kapag nakahiga ka lang sa sahig. Dahil dito, nasa nakaunat na posisyon na siya. Mula sa nakaunat na posisyong ito, sisimulan mong itrain ang kalamnan at sabay na nangyayari ang pag-unat ng kalamnan, pagtaas ng paggalaw ng thoracic spine at iba pang mga pagpapabuti. Walang mga minus. Puro plus lang. Pagkatapos, mas mahirap na bersyon ng ehersisyo. Ilagay ang isang kamay sa ibabaw ng isa pa. Iunat ito. At gawin ang parehong bagay na halos tuwid ang mga braso. Dito,
Ang bigat sa kalamnan na ito ay magiging medyo mas mataas. Sa simula, hindi kailangan ng maraming ulit. Gawin mo ng 3 hanggang 5, magpahinga, tapos ulitin ang ehersisyo ng ilang beses. Sa ganitong paraan, pagkatapos nito, mapapansin mo agad na mas madali kang tumuwid dahil ang rectus abdominis ay hindi na nasasanay na manatiling nakaikli. At kapag nakaunat ito, mas pinapayagan nitong maunat ang iyong gulugod. Otomatikong tumataas ang paggalaw ng thoracic na bahagi ng gulugod dahil nasasanay mo ang kalamnan na ito na gumana sa nakaunat na posisyon. Dahil kapag ito ay nakaikli, nananatiling hindi gumagalaw ang buong bahaging ito ng thoracic na gulugod. А тут вы получаете Dito, napalakas mo mismo ang kalamnan at nabigyan mo ito ng pagkakataon na magtrabaho. O, mga kaibigan, mag-iwan kayo ng komento kung sino ang talagang sumubok ng mga ehersisyong ito at anong epekto ang nakuha ninyo hanggang ngayon. Hanggang sa susunod na, palabas!